Navy. And let's introduce the third member of our panel. Blue na blue si Rina Villamor. That's right, because pag-uusapan muna natin ngayon ang ating Philippine Navy Lady Sailor. Sabi nga ni Coach Nene sa akin kanina, hindi daw sila natatakot dito sa presence ni Coco Wang. In fact, they're not intimidated, rather that they're more challenged in today's game to do a better job on their defense and do a better job when it comes to their blocking. Sabi din ni Coach Nene, the teamwork is a bit of a hard work for them dahil 50% of the team ay civilians dito. That's why she told the team that they have to meet halfway and to adjust together. The civilians need to adjust with the veterans, same way with the veterans, they need to adjust with the civilians here. Napag-alaman ko rin ito yung si Cecil Cruzada pala is still nursing a right swollen knee, perhaps brought about by an overuse on that area. Meanwhile, dito naman para sa ating Meralco Power Spikers, napag-alaman ko naman na itong si Coco Wang pala ay may tattoo sa kanyang lower back. It's a cross tattoo with a Chinese word that says come, because she believes that the Lord said, come to me and I'll take your burden, and that simply shows her great faith in God. Back you guys. Walang connection niya sa pagiging PT ni Rina, yung tattoo Kasi daw lagi natin siya ina-assert sa mga scientific terms na maiba naman may daw. report na namang injury. May problema daw sa tuhod to si Cecil Cruzada. Ayan. Kasi natin may medical report dapat. Lighten things up naman daw. Pag-usapan natin ang tattoo ni Coco Wang. Hindi pa natin nakikita hanggang ngayon. 9-8 lamang po ng isang Meralco after that Phil Kainglet score. And there's Kita Rosale scoring her first point of the season. Papalitan tayo ngayon ng pagpalo mula sa gitna. Oo, alam mo ito si Rosale, pag uminit yan, sunod-sunod yan. Actually, her former teammate in UE, si Lucette Dawis, who is now the present captain of UE, is in attendance. Naka-uniforme pa, mamaya kunan natin yan. Yes. And here's Coco Wang, kanya namang unang puntos dito. So Coco Wang, bumawi lang, lamang po ng isang Meralco. Dikitan po tayo dito sa ating first set. Labanan ng malalakas na center spikers ang labanan na ito. At makikita natin ngayon sa pag-serve si Phil Kainglet. Her friends call her Cheche. Yan ang nickname niya. Talaga? Learn something new every day, don't you? Here's Yes. April Jose, going to Paneng. Alam na natin lahat kung anong nickname niyan. Paneng. Paneng nga. Eileen Suson, Jen Reyes, April Jose, quick set, Coco Wang, binuhay naman ni Cruzada. And Mick could not stop Coco Wang dun sa regalo. Pero nabuhay pa rin ni Cruzada yung bola. Right. Akala na natin napatay dahil sa na regalo kanina kay Coco Wang din. Well, 11-9, dalawa na po ang kalamangan dito ng Power Spikers. Mikasa is the official ball of the Shakey's V-League. Phil Kainglet once again on the serve. A nice one this time. Serafika. April Jose. Coco Wang. 3 in a row for the Chinese import. Yun talaga, walang kaduda-duda dun sa pag-setup na. Let's take a look at our slow motion replay brought to us by Rexona Anti-Perspirant Deodorant. It won't let you down. So unti-unti na naaral ni April Jose kung ano yung gustong mga set nito si Coco Wang. Siguro dahil nung una natin siyang pinakita dito sa Shakey's V-League at her debut game, kaka-landing lang. Kaka-landing lang a few hours before. Nakakailang training na rin siya kasama ng team. And sabi nga ni Coach Oliver din na isa pa raw siya sa mga tumatayong coach din or nagpapayo din siya, nagbibigay rin siya ng advice sa lahat ng teammates niya. Well, she's not really the oldest member of the team, but she's one of them. She's 28 years old already. Etong si Coco Wang. At ngayon, 12-10 ang lamang ng Power Spikers. Eileen Suson on the serve. Here's April Jose. Back again to Coco Wang. So nagkakaintindihan na si April Jose at saka si Coco Wang, and that is bad news para sa Philippine Navy. So now serving, Jose. Ilang percent din ng bola ang bibigay sa kanya ng setter. Right. April Jose doing actually a pretty good job at the start of this game sa kanyang setting. Serafika ngayon, going to Cruzada. Dalawa kagad na nakabang doon. Serafika, ngayon sa gitna kay Mick. At si Mick sinubo sa mukha ng dati niyang kakampi na si Paneng Mercado. Pag buka ang block, dun mo dapat ibigay. Yes. Sabi nga nila. And ito nga, explain mo nga kung ano ibig sabihin ng bukang block. Pag buka, kasi dapat ang block natin parang ganyan kay Coco Wang na pumapasok pa kung kaya mo. Basta huwag mo tatamaan yung color white na tape sa taas ng net. So pag ikaw, binuka mo or nilayo mo yung kamay mo sa net, dun dapat papuntay ng bola kasi papasok lang siya sa loob ng kamay mo. And maraming, madalas, hindi na talaga nabubuhay yan. Well, ito binuhay ni Jen Reyes habang nakaupo. Yung huling tirang yun, combination play, Cruzada. Reyes, hindi na naabutan yon. So a good rally ang pinapakita rito ngayon ng Philippine Navy. Isa na lang po ang inahabol nila kontra sa Meralco. And Axel is the official outfitter of the Shakey's V-League, and Mikasa, of course, is the official ball of the Shakey's V-League as well. Here is Janet Serafika. Reyes, Jose. Ayan na, si Maika Morada.
Huwag mo daw kasi siyang kakalimutan, Noel. Itong si Maika Morada, nakakalito ko doon talaga natural position niya. Alam natin, panggitna. Pero minsan nakikita mo sa utility. Minsan nandyan din sa open. Nung naging Komportable. kakampi ko siya, yun din ang sinasabi niya rin sa akin. Hindi rin daw niya alam kung ano talagang posisyon niya. But she started out in FEU as a center spiker. And in fact, she's one of the smallest center spikers I've seen as Laborte scores. Kasi yung pinakamatangkad na player ng FEU na nag-champion sila noong 2008, open spiker nila si Rachel Andakis. Yes. Isa sa mga manlalaro din yan sa Shakey's V-League. That's Rachel right. Andakis. Rachel Andakis will see action very soon for the Philippine Army. Pagbalik niya from Hanover, Germany. And there's her former teammate, Morada, trying to get it. Oh, Quintero Sale! Welcome back, Iha. Scoring her second point for Right. the game. Si Quintero Sales tied it up at 14. Tignan po natin muli dito. Talagang yan yung mga quick set. Kasi si Nebrida. Kasi si Nebrida, yan na nagkakaintindihan niya mga yan. Nagko-concentrate ang bawat team sa center spikers nila ngayon. And talaga naman, it works well for them. Nagpapatayan sila ng bola. Palitan din ang score. Serafica now going to Cruzada off the block of Morada. Here's April Jose. Quick set. Penetrante. Dug up there by Laborte. Rochina now for Cruzada. Lusot na naman kay Penetrante. At lamang na po ng isa ang Philippine Navy. What a rally. They were down by as much as 3 points earlier. 13-10 was the score then. Ngayon, ano ba to? It is a 5-1 run para sa Navy. At nakukuha nila yon sa mga attacks nila, sa blocking. And Yeah. defense nila is working very well. Penetrante ngayon. Nice dig there by Suson. Rosale binuhay to nobody. Tabla tayo, 15 all. Di kita tong ating first set. At hindi makalago ang kahit sino kupunan dito. Sa Panay Mercado. Nangunguna sa Navy, si Cruzada with 60% with her attack points. Suson. Serafica. Back set ngayon to Cruzada. Block that time by Kainglet. Quintero Sale again. Quintero Sale again. Kaya, Quintero Sale. Welcome back, Quintero Sale. And she has given Philippine Navy a 1-point lead. Ako po, si 1 Second Mikmik Laborte of Philippine Navy at kayo'y nanonood ng Shakey's V